Sa kultura natin, Dr. Love, tanungin natin ang ating mga tagapayo. Sa kultura natin ng ganito, does it work? Does it work na nagdadamayan? Parang siya lang talaga ng gulo yan. Normally talaga nagdadamayan. Sa Pilipino, may extended family. Nakikita natin sa pamilya natin yung anak, may mga apo na nakatira pa rin sa bahay ng nanay. Ano? Ngayon, Michelle, sa itsura, nawalan ka ng mag-aalaga sa anak mo. Sa uri ng pakikitungo mo sa biyenan mong hilaw, na tinataasan mo ng boses, pinapanood kita kanina pa maswerte ka, hindi kita manugang. Kasi dapat nire-respeto mo yung magulang ng ka-live-in mo. No? Kahit anong sama niyan, huwag kang sasagot sa kanya. Sabihin mo ng mahusay. Sa demeanor mo kanina, nawalan ka na ng mag-aalaga ng libre. Kung ang nanay ay humingi sa anak, doon sa kinakasama mo, hindi kayo kasal no? Humingi doon sa anak niya ng pambili ng gamot, normal lang yun sa nanay. Lambing na ng nanay yun sa anak. Etong problema ngayon. Sa batas natin at sa batas ng Diyos, ang may pananagutan sa pagpapalaki ng anak, responsibilidad ng isang magulang, hindi ng yaya, hindi ng biyanan, hindi ng kung sino pa man. Ikaw ang may responsibilidad doon sa anak mo. Miss, mahirap talaga maging nanay. Ang sa akin lang, respetuhin mo yung matanda. Huwag mong taasan ang boses, anak. Napakasagwang itsura. Napakasagwang itsura. Kahit tama ka, sa amin hindi namin ginagawa yan. Lalamasin ng nanay ko ang bunganga mo ng asin pag ganyan ka. Ayun. Okay. Salamat, Ate Cor. Yan ang mga payo ng Dr. Love sa mga relasyon. Okay, alamin natin mula kay Attorney Lorna naman. Ano ang mga option niya, Attorney Lorna, para sa pag-aalaga ng anak? Kasi sa totoo lang, hindi ba sa family code, kapwa ang mag-asawa, lalaki at babae, ay may responsibilidad na kumita para sa pamilya. Tama. So, yun ang, Ate Coring, yun ang bagong nakikita natin sa family code na pinalitan na yung old provision ng civil code na ang lalaki ay dapat magtrabaho, yung babae ay nasa, sabi nga nila, yung babae pangkama at kusina lang, mali naman yun. So sa family code, equal ang right for support of family, to support the family, at parental authority. No? So pag-usapan ninyo, itong to take care of your children, it is both moral and legal. Ang ginagawa mo, punishable by law yan. Kung tumuloy-tuloy pa yan, merong obligasyon ng state na kunin nga ang bata sa iyo. Hindi ba? Pero sabi mo nga, Attorney Lorna, pwede niyang kausapin ang kanyang employer for Yes. daycare. Meron kang mga option na gano'n. Siguro yun ang intervention natin, ano? Pwede. Pwede yon plus yung provision ng local government. Correct. Provision for ng early local child development. Correct. Between 3 to 5 years old. O, di ba? So, ito naman, si Doktora Camille. Ano ang iyong maipapayo? Unang-una, no, dito, ano ang nakikita natin? Kasi kung meron kang sinasabing hindi maganda, talagang hindi kayo magkakasundo. Lalo na kung sabihin mo sa pagiging relasyon nyo ng magbiyenan, avoid accusation. Kasi pag nag-aakusa ka sa isang tao, kay biyenan mo yan o hindi, masakit sa loob at talagang gaganti rin ng hindi magandang pananalita. Pangalawa, yung possibility na sinasabi natin, practice empathy. Ano ba yung empathy? Ito yung pamamaraan na ang isang tao ay marunong umintindi ng mga sinasabi ng iba at binibigyan ng pansin, hindi yung pinapalaki at binibigyan mo ng sasabihin mo, ay hindi, ganito. At talagang ganyan klase yung aking yung biyenan ko. Pag meron kang tinatawag na empathy, naiintindihan mo kung bakit ganon ang biyenan mo, kung bakit ganon ang hilaw mong hipag, at ikaw din, maiintindihan mo, hindi ka makikinig basta-basta sa mga chismis. Ang iisipin mo, yung makakabuti sa'yo, yung kapakanan ng anak mo, at kung papaano magiging mabuting nanay. Yun lang po. Yay!